Ito pong presyo ng langis, posible pong manatiling mataas kahit pagkatapos pa ng giyera po sa may gitnang silangan. May update din ukol ho rito sa pagpayag ng korte na dumalo itong si Ramil Madriaga sa impeachment hearing na isasagawaan ng House Justice Panel. May update po dyan si Bomboy sa Cotoner. Aminado si Department of Energy Secretary Sharon Garin na posibleng matagalan pa bago bumaba ang presyo ng langis sa bansa kahit humupa dahil sa 2-week ceasefire o kahit matapos ang kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Garin, umaasa ang Pilipinas sa inaangkat na langis kaya malaki ang epekto ng sitwasyon sa ibang bansa sa galaw ng presyo. Dagdag pa ng kalihim na may mga posibilidad pang tumaas ang presyo ng diesel sa mga susunod na linggo at maaaring umabot sa 200 pesos kada litro. Depende yan sa magiging takbo ng tensyon sa pagitan ng mga bansang sangkot. Ipiniliwanag din ng kalihim na kahit matapos agad ang giyera, hindi agad mababalik sa normal ang supply dahil sa pinsala sa mga oil facilities, lalo na sa liquefied natural gas o LNG infrastructure. Dahil dito, inaasahang mananatiling mataas ang presyo ng langis kahit tapos na ang labanan. Sa kabila nito, tiniyak ng ahensya na sapat pa ang supply ng langis sa bansa na tatagal ng mahigit 50 araw at walang inaasahang brownout dahil maliit lamang ang bahagi ng fuel sa power generation. Go down to 100, and that's actually what we've been discussing. 20% is from the Middle East, 80% from the rest of the world. Now, if the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of Middle East on oil. So although the war will stop, there has been structural change in the industry. So pati yung supply, 80% na lang we can rely on for now. And that is still expensive, no? If there is any brownouts, it's not because of the crisis, Mr. Chair. Okay. Samantala, sa iba pang balita, kinumpirma rin ni Representative Terry Ridon na pinayagan ng korte si Ramil Madriaga na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, aprobado ng Manila RTC Branch 21 ang kanilang hiling kaya makadadalo si Madriaga sa Abril 14 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang kanyang jail escorts. Si Madriaga na nagpakilalang umano'y bagman ng Vice Presidente ay itinuturing na malagang resource person sa investigasyon. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnapping. Samantala, pinano rin ni Ridon ang petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na naglalayong ipatigil ang impeachment proceedings. Anya, mali umano ang batayan nito at tuloy-tuloy ang proseso hanggang sa matapos ang investigasyon. More importantly, Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th from 8 a.m. to 5 p.m. I had seen a document. Mr. Madriaga has been ordered by the court to appear on the 14th from 8 a.m. to 5 p.m. Mula sa kamera, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.